Today, bias natin is bullish or we are looking sa buy opportunity. Gold. Tayo bawi. Kalimutan na natin ang masalimuot na kahapon at harapin ang totohanan. Alam ko kahapon ng 4K, dapat mag 4K din ako today or 8K para bawi. Hello, attorney. Interested ako maganap ng buy, attorney. Lesson learned na ako dito sa setup ko kagabi. Good setup siya, pero ang pagkakamali ko lang dito, yung sa risk management ko. Dala ako ng emosyon eh. Yun talaga yung number one, yung psychology. Kasi once you learn the strategy, everything is psychology. Yun lang yun eh. Yung psychology, napapractice lang yan kapag sobrang tagal mo na sa trip. Pinakamaganda niyan, di ba nag-follow kayo ng signal ko? I-follow nyo yung nasa sinesend kong VIP channel. Huwag nyo na ako i-follow sa personal entries ko. Kasi itong analysis ko, nag-stick lang talaga kayo dyan, profitable yan. Kasi 1 is to 2 is to reward yung mga yan eh. Mga setup natin. Nag-stick lang kayo dyan kahit 1 position, eh for sure profit kayo this month. Tapos 1 entry lang kayo per day. Thursday po ngayon, di ba? Unemployment claims, 8:30 daw. Siguro mahina lang yan, unemployment claims. Okay, dahil marami na po tayo, mag-start na tayo mag-chart para baka na agad. Okay, so tignan po natin yung 4-hour time frame muna. 4-hour time frame, ito yung market structure niya. So uptrend siya sa 4-hour time frame. So kung makikita nyo, itong move na to, ito yung swing low, then na-break niya tong previous high. Ayan. Then nag-create siya ng another high dito sa area na to. Tapos nag-retrace na siya sa OB. Kita nyo po. Ayan. I-dark lang natin. So, ito yung market structure ko dyan. Ayan. So, ito siya. Yung price, nag-retrace na dito sa OB. Possible next move nyan is i-continue na ni gold yung structure niya pataas. Ayan. Baka i-continue na yan pataas. Uptrend. Uptrend siya sa 4-hour time frame. So, ang bias ko dyan is bullish sa 4-hour. Then, baba tayo sa 1 hour. Okay, so ito yung sa 1-hour time frame. So, analyze lang natin yung nangyari kahapon. So, kahapon kasi, meron na ditong choke. Diba ito, na-break niya. Itong previous low na to, na-break niya yan. Then yung price, nag-retrace na dito sa OB. Sumobra pa nga ito. Nag-grab muna siya ng mga liquidity. Then, nag-create siya ng another structure, which is breakup structure. Ito. So, ito may breakup structure ka dyan. So, pwedeng kunin na OB is ito. Ito, 1H OB. Na possible mag-react yung price dito sa 1H OB. So, another BOS, tignan natin kung pasok ba siya sa retracement. So, ito wala pang retracement, itong leg na to. Kaya, ito yung kukunin kong swing low ito. So, ito yung kukunin kong swing low dyan. Remove na natin to. Tapos, ito na yung swing high. Yan. So, ito yung range ng 1 hour natin. So, currently, sa 1 hour is bearish pa siya. So, hindi pa confirm na magkukontinue na yung uptrend order flow ng higher time frame. So, wala pa siyang confirmation talaga na uptrend na siya sa 1 hour. So, ang magandang gawin yan, ito wala pa siyang internal. Tingnan natin sa 15 minute. So, sa 15 minute tayo magbe-base. Ito is internal breakup structure. Tapos, ito ay... So, ito, kukunin ko tong internal choke ko. Ito yung kukunin kong 15-minute time frame na range. Tapos, ang OB, pwedeng ito, tsaka dito. At 30 minutes nga, tinan natin. Tutuan tayo ng tinola ng bebe natin. Kaya ayan, dinner. Ito yung dinner ko mamaya. Ngayon pala, tinola. Salamat! Ayan, so kung di pa kayo nag-dinner, mag-dinner na rin kayo habang nag-chart ako. Pero mag-chart muna ako bago kumain. Okay, so currently, meron na tayong choke sa 15-minute time frame. Ang good move dyan is antayin natin yung price bumaba dito sa OB. Wait lang, change ko nga ito.
Ito. Wait natin yung price or si gold bumaba sa 15 NOB dito. So, dalawa yung POI natin. Pwedeng dyan para maganap ng buy. Yan. Yan. If bababa siya mamaya, abang ako ng buy dyan. Sa ngayon, hindi pa ako interested mag-sell. Kasi wala pa siyang okay na structure para mag-sell. If magsisell ako, dito ako mag-aabang ng chok sa 1HOB sa taas. Dito. So, abang ako dito ng 5M chok. Yan yung game plan ko dyan. Dito, abang ako ng confirmation. Dito. Yan. Advantage ng bonus live account, ano po, meron kang extra equity. Kunwari yung promo last time ni HFM sa community natin, kapag nag-deposit ka ng $100, may bonus ka na $100. So, meron kang total 200. So, yun, pwede mo siya magamit pang trade, yung extra, pero hindi mo siya ma-withdraw. Pang trade lang siya. Baka, ito, possible ano to, bearish move. Kapag na-break ni gold tong previous low, ito. Try natin mag-scalp. If ever ganito yung gawin niyang move. Yan, ganyan. So, 193 viewers. Sell ako kay gold kapag ito nagka-internal choke sa 5-minute time frame. Tapos pullback siya sa OB. Tapos meron tayong confirmation. Sell tayo ngayon. Ay, pag may choke, sell. Pag may bumaba na yan sa OB, buy. Pag mali, bye. Okay, meron na tayong 5-minute choke, internal. So, ito kapag mag-play out, possible move lang niya is retracement, pababa sa OB. Ang next step natin, antay tayo ng doji candle. Ito, uptrend, di ba? Yan, uptrend. Pag nakita niyo yung uptrend, ibig sabihin, nakaka-break siya ng structure pataas. Ayan, break niya dito, break of structure. Ngayon, masasabi mong choke kapag yung price, na-break niya yung previous low. Ito, na-break niya yung previous low. Ayan, na-break, tumagos pababa. Ibig sabihin, may choke na yan. Possible change of direction na ang tawag dyan. Or choke. Tapos, enter ka sa pullback. Then, possible downtrend, order flow, or downtrend na yung market structure. So, ganyan ang choke. So, ngayon, kapag ito, yung previous high niya, itong previous high, let's say itong previous high, ayan, previous high na break uli. Umangat uli yung price. So, meron ka uling choke dyan. Kasi nag-change na uli ng trend. From downtrend, possible na siya na uptrend. So, yun yung choke. Yun yung ibig sabihin ng choke. Yes po, dapat meron mo ng choke or boss. Tapos, hanapin mo na yung swing high or swing low. Pag mag-aaral kayo ng charting, I recommend sa higher time frame kayo mag-start mag-aaral. Sa 4-hour time frame, start kayo sa daily, 4-hour, yan, ganyan. Tapos later on, baba kayo ng yung chart or yung market structure, pwede na kayo bumaba sa lower time frame. Sa 15-minute, 5-minute, yan, pwede na kayo bumaba doon. Basta, alam nyo na basahin yung trend sa daily time frame, 4-hour time frame, 1-hour time frame, bago kayo bumaba sa mga lower time frame. Hello Sir Dems. Ano po, ngayon sa 5-minute time frame, naghahanap ako ng selling opportunity. Trading view, sa kinuha kong indicator, ang oras ng Asian session nag-start is 6 a.m. to 1 p.m. Asian session yan.
Ngayon, ang London session naman is 2 p.m. to 10 p.m. Yan. Tapos, ang start ng New York, 7 p.m. up to 3 a.m. So, yan yung range nila. Every every candle sa 1 hour time frame, it represent 1 hour. So kada matapos yung isang candle, 1 hour muna siya bago matapos. So kapag 1 hour time frame lang gagamitin mo sa pag-trade, medyo siya matagal. Hindi po ako nagbe-base mamahidi ng bullish doji sa M3, M2, M1. Sa 5-minute time frame lang ako nagbe-base. Sige, explain natin yung magandang impulse move kapag meron choke or boss na tinatawag. Yun, kapag ganto lang kasi siya tingnan nyo maigi. Kapag yung pag-close ng candle is ganto lang, hindi siya solid. Ganda siya kung bababa pa siya. Ito medyo hindi siya A+ para sa akin. Ngayon, yung dapat nyo hanapin talaga na solid is ganto. Ito, ganto. Diba ito, choke to. Dapat ganto yung mga makikita nating candle. Sunod-sunod na ganyan. Solid. Break or choke, tapos pullback. Dito tayo. Solid na candle, dapat yung mga malalaki. Ito, yung mga ganto, yung mga ganyan, ganyang solid, ganyan. So yan, okay yan sa akin. Pa tayo. Ito, kagaya nito. Solid din to. Ito, may malaking candle. Ito, pag pataas, so meron ditong BOS or break of structure. So, maganda yung pagkaka-break niya kasi nga, solid tong tatlo. Nag-close siya ng solid candle. So, impulse move ang tawag dyan. So, yun yung mga dapat nyo hanapin. Ito, hindi siya solid. Bakit? Ito, kunwari, ito, nakita nyo to as break of structure. Ito, bumaba, tumaas, na break. Hindi siya solid kasi parang yung pagka-break niya, isang candle lang. Dapat, umangat-angat pa yan ng parehas na candle. Diba? So, kung dyan kayo nag-buy, SL kayo dyan. So, dapat hanapin nyo yung may impulse move. Then, nag-leave ng FBG. So, ito, medyo valid rin naman siya kasi meron siyang FBG before the order block. Ayan. Coach, paano ang candle na walang wick on one side? Wick on one side. Ayos lang naman kahit walang wick. Yung sa taas may wick, sa baba walang wick. Ganun. Ganun po ba ibig mo sabihin? Basta nag-body close siya, valid siya na break of structure. Pero kapag nag-wick lang siya na close, hindi siya nag-break of structure, nag-liquidity grab siya. Hindi pa siya doji para sa akin. Mga gantong doji oh. Ito. Dapat ganyan na doji. Or gantong maliit, or ganto. Yan, or ganto. Yan, mga ganyang doji ang hinahanap ko. Pag wala pang ganyan, wala pa. Kapag bullish doji, signal to sell. A+ setup, coach, ano mga factors ng confirmation? A+ setup, dapat trading ka with the trend talaga. Sa 15-minute time frame, uptrend, dapat buy ang hanap mo dyan. Doon ka talaga magte-trade. Tapos, sa 5-minute time frame, dapat buy na rin yung trend. Tapos, antay ka na ng OB and FBG, tapos wait ka ng confirmation candle. A+, kapag sumabay ka sa trend ng higher ka A+, yung kapag nag-sell ako ngayon kasi counter trend to. Etong trade ko na to. Wala pa po tayong trade, Sir Daven. Nag-a-analyze pa lang. Ito kapag possible doji, try na ako mag-risk dyan. Nag-sell na ako ha. Sell. One trade na lang ako ngayon. Bagong buhay na. I mean, one setup lang. Pag natalo, bukas na ulit.
Ayan na, naglagay na ako ng SL ah. Para pag SL na talaga. Wala nang hold. Nakakasira ng ano yun. Nakakasira ng trading yung hold na yun. Ayan na, palag na yan. Computed na ang risk ko dyan. Let's go. Nag-sell na po ako, nag-sell. Ano mang mangyari dyan is accept ko na. Nag-risk na ako, risk. Computed na yung risk ko. Proceed na lang sa next setup sa ibang araw kapag natalo. Pag panalo, itulo mo na gold. Pag nakatipi, medyo makakabawi na sa SL kagabi. Sino dito nagbabawi today? Gold. Bigyan mo na kami ng peace of mind, gold. Ganito rin yung kahapon eh. Doji, then engulfing. Yan ako nag-enter kahapon. Sana naman, tama na this time, gold. Huwag mo na kami itrap. Itong Sessions London NY Asian by Park X. Yan yung gamit ko. To sa ano, no? Nag-retrace sa OB sa taas, no? Sakto yung SL. Pag nagko-consolidate, wala na tayong dapat bantayan. Pag nagko-consolidate, dapat ma-break out niya muna yung ranging na consolidation pace. Kaya nga, Sir RJ eh. Pero malay mo naman, pumabor sa atin. Ito dito, dapat ma-break niya to. Itong previous low. Pag na-break niya yan, medyo mataas na yung chance natin makatipi. Pero pag di niya na-break, on the way to ano yan, to the moon. It's bago mag-news. Sana wag muna tayo may SL bago mag-news para may chance. Ang pangit niyan, may OB pa sa taas unmitigated. Itong 5MO. Baka dyan bumalik, tapos pitikin SL natin, then baba. Baka imbis na 1.7 ng talo ko, maging 4K ulit talo ko dyan. Sel, tanggal na SL. Halin nyo ang mga kamay nyo. Wag! Aray, nako. Okay, tapos na. Talo na naman tayo today ah. Babawi today. Kung niremove ko yung SL ko, tingnan ko nga mangyari. Di ba, niremove ko yung SL ko. Down pa ako nyan. Alam, may internal choke na dito eh oh. So, may baba, gold. Ito, example na malakas na kandila. Ito yung magandang choke. Ito, pangit to na choke eh. Ito, ganito. Ito yung maganda na choke. Ayan. Pulse move na candle. Kapag, ayan, bumaba dito sa 5-minute OB. Tapos may doji. Yun lang, wala lang. Tapos na ako mag-trade. One setup na lang ako. Increase ng 5% sa 200. Pwede ka mag 0.05 if gusto mo mag-risk ng $10. Pero hindi ko na siya isi-signal. Ano lang siya, personal entry ko lang sa prop firm. Ako sa GBP USD. Kasi meron ditong choke sa 15 minute. Ayan, tapos dito merong OB. Tapos meron pang FBG sa taas na unmitigated. So try ko yan na i-buy. SL ko sa GBP is 1.35861 or yung previous low. Tapos try ko mag-sell sa USD CAD. 9.8.
Yan na. Yan na yung mga pending orders ko sa Forex pairs. Si Gold, SL na ako dyan. Kalimutan ko na yan tonight. Balikan ko na yan bukas. Si Goldie. Euro USD. Tignan natin kung maganda mag-buy kay paring Euro. Okay, nag-mitigate siya dito sa OB. Tapos merong choke sa 1H. Yan, 1H choke. Then, si price ay nag-retrace sa 1H OB. Tapos, baba tayo 15 minute. Then, try natin mag-buy limit dito. SL is ay hindi naman lagi pero darating rin yung time na binabalikan talaga yung FBG. Tumolo na si Gold. Gigil talaga yung Gold na yun. Gigolitos. Swerte nang naka-hold. Paldo sa naka-hold. Wala na gold. Meron ba nag-hold? Sa mga naka-hold, sana all. Ay, minitigate na yung 15 MOB oh. Yung minart natin kanina. Ay, hindi pa pala. Hindi pa siya na-mitigate. Baka bumababa pa yan. Minsan, ang priority niya, minsan ang reaction niya kapag FBG, dun na siya nagre-react tapos continue ng trend. Done na po tayo for today. SL ulit tayo today. So, bawi tayo tomorrow if may okay na setup. If wala, ganun talaga. Control lang tayo ng hanggat may capital ka, kaya mo pa makabawi at kumita sa market ngayong buwan. So, hindi pa naman tapos ang buwan. Pwede pa tayo mag-grind. Nag-SL ako kasi alam nyo kahapon, di ba wala akong SL? Maraming gumaya sa akin na walang SL Tapos ang lalaki ng loss. So, syempre na-guilty rin ako, di ba? Pina-follow nyo ako, wala akong SL. So, pag malaki loss ko, malaki rin yung loss nyo. Kaya ngayon, dapat, nag-SL na ako. Para i-stick lang tayo sa signal talaga. Congrats na lang ako sa nag-hold Congrats, guys. Congrats, Sir Jonel. Congrats, Ma'am Bibian. Ay, congrats, Sir Jomar.
Congrats, Sir Kebs. Galang. Sana all TP. TP sa demo, coach. Sana all. Sana all nakabawi. Parang bababa pa yan dito sa ano. I-liquidate niya pa tong previous low dito sa 15 MOB. Dito sa baba. Antay ako dito ng choke sa 5M bago ako mag-buy. Or mag-aantay ako ng bearish engulfing. Ay, bearish doji. Sana all. Sanay mag-hold. Ang lalim daw ng hold, oh. Ay, bukas na ulit tayo, 7 p.m. to 9 p.m. So, see you! Good luck sa trading nyo ngayong gabi.